Gawa tayo ng basic lang na donut. Hindi ito masyadong magastos dahil kokonti lang yung ating mga ingredients dito. Welcome po sa aking kusina, Ate Nor's Kitchen or Ate Nor's Vlogs. Wala pang 100 pesos yung nagastos ko dito pero ang dami ko nang nagawang donut. Halika at simulan na natin. Kailangan lang natin ng 1 cup warm milk, 2 teaspoon yeast, 4 tablespoon white sugar, at half teaspoon salt. I-mix lang natin hanggang sa matunaw yung sugar at yung salt. Then mag-add tayo ng 1 large egg. Then i-add na natin dito yung 2 and 3/4 cup na all-purpose flour. I-mix lang natin. Then mag-add tayo ng 2 tablespoon na butter. Pwede rin yung margarine. At saka natin haluin hanggang sa makabuo tayo ng dough. Yan, gagamitan ko ng kamay. Tsaka ako mamasahin ng mga 5 minutes. At para mas mapadali at mapabilis yung aking pagmamasa ay ilalagay ko lang ito sa clean surface at saka ako dito mamasahin. Pag nararamdaman nyo na masyadong madikit or kaya masyadong malambot, ay mag-sprinkle lang kayo ng konting harina. At pagkatapos nyan ay ilalagay ko lang ulit dito sa bowl at i-rest ko to ng mga 45 minutes. At habang nagre-rest yung aking dough ay magpe-prepare na ako ng cheese. So bali maglalagay ako ng cheese sa loob ng aking donut. Mag-i-slice lang ako ng konti dahil dalawang klase yung gagawin ko. Isang may fillings na cheese at saka yung isa ay pabilog lang. Ikakat ko lang to into 3. At pagkatapos ng 45 minutes ay mamasahin ko uli ito sandali. At dito ko ito mamasahin sa aking countertop, kaya ganito yung binili ko, yung granite, para pagka sa mga ganitong pagkakataon ay lilinisin ko lang yan. Pwede na ako magmasa dyan. Mga 5 minutes ko lang itong mamasahin and then ipo-form ko na to into log. Isi-shape ko lang to ng pahaba para sa mga pabilog kong donut. Then, ikakat ko lang sa maliliit na piraso. Ayan, at saka ko isa-isang bibilutin. Papalaparin ko muna yan para mailagay ko yung palaman doon sa loob. Ayan, pagkatapos nyan, at saka ko ipipinch sa dulo, at saka ko uli bibilugin para mag-close siya. Ayan, ganyan lang. So, at gagawa naman ako ng pabilog. I-flatten ko muna itong natitira kong dough. Then, gagamit ako ng baso para maikat ko siya ng pabilog. At para naman mabutasan ko yung gitna, ay gagamitin ko itong takip ng aking mantika. Yung bote ng aking mantika. Ayan. At saka ko ngayon kukuhanin yung pinaka-donut. Yan. So, ganun lang din yung gagawin ko sa mga natitira ko pang dough. At bago ko i-fry ito, ay i-rest ko muna to ng mga 20 minutes. Pagkatapos ng 20 minutes, ay i-deep fry ko na yung aking donut. Yeah, maglagay lang tayo ng maraming mantika. Hindi naman natin magagamit lahat yan eh. So marami ang gagamitin natin. Hahayaan natin mag-float dyan yung ating donut. Okay, at saka ko na ipa-fry isa-isa. Yan, ipa-fry ko lang yan hanggang sa mag-golden brown. Pag golden brown na yung kabila ay bibilingan na natin yan. Yan, mabilis lang maluto. So malakas na po yung gamit ko dito para hindi naman sipsipin ng donut yung pagkarami-raming mantika. Yan, pagkatapos niyan ay ilagay natin sa strainer para tumagas pa yung mga excess oil. Tsaka ko lang uli ipapry yung aking next batch. Mga natitira ko pando. Ganon din yung procedure ang gagawin kong pagluluto. At para sa simpleng coating ng ating donut ay maglalagay lang ako ng milk powder at saka ng white sugar. Bali, dito ko lang sila i-coat. Kahit ganyan lang yung kanilang coating ay masarap na yan. Yan, coat lang natin isa-isa. Then, dito sa milk powder.
Ayan, meron na kaming pang merienda. Medyo maghihintay ka nga lang ng mahabang oras kasi nga dahil sa pagpapahinga natin ng ating dough. Pero sulit naman ang paghihintay. Napakabilis namang iluto. Yan, pero at least sawa-sawa ka dyan. Yung sarili mong gawa, feeling mo talagang mas masarap. Medyo maliliit lang yan pero soft and fluffy yan. At itry naman natin itong may cheese sa loob. Ayan, kitang-kita yung cheese. Ang sarap.